Honda RS125. Fuel injected na po ito. So wala na po tayong carburetor na RS125 ng Honda. Kung hindi natin kaya itong Raider 150 na FI or carburetor, dito talaga yung bagsak natin sa Honda RS125. Alamin naman natin yung spot cost nito, installment update nitong Honda RS125 na fuel injection. Sa 24 months, 3,691. Sa 36 months, 3 years, 2,871. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. I got a vision of winning, living like I'm a millionaire. Got a vision, I'm willing to do anything to get there. Man, I'm driven and building something that people calling rare. Always prepared, I'll So ayan mga idol, what's up? Kumusta po kayo dyan? Chris Ride Motovlog nga po pala. So for today's meron tayo ditong Honda RS125. So napakarami po kasi nagre-request sa akin ng motor na to. Alamin natin yung spotcast nito, installment update. Tapos quick review natin kung ano yung mga nabago sa motor na to mga idol. Ito ngayon tayo sa Duwixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. Kung mapapansin nyo mga idol, napakarami po nilang motor dito. Mapa Honda, Yamaha, Suzuki, at Kawasaki mga idol. Honda RS125. Fuel injected na po ito. So wala na po tayong carburetor na RS125 ng Honda. Napakarami pa rin buibili ng motor na to. So kung low budget tayo, hindi natin kaya yung Raider 150 na FI or carburetor, dito talaga yung bagsak natin sa Honda RS125. Pero hindi naman tayo bibiguin ng motor na to kasi napakatipid nito sa gas, maporma, aggressive, tapos napakaliksi ng motor na to. Compact po yung datingan niya, madaling i-maneuver, naka-semi automatic na po ito mga idol. So napakadali lang talagang i-maneuver ng motor na to. Aggressive yung handling nito, para ka talagang naka Raider 150 FI tsaka carb. Yung handling nito mga idol, napakaganda. Alamin natin yung updated price na ito, installment update, tapos bigyan natin ng review. Kasi marami nagtatanong naman about sa mga nabago sa motor na to, specs niya. Pagdating naman po pala sa makina nito, naka 125cc po ito, naka 4-stroke, naka single overhead cam. Ang cooling system po nito ay air-cooled. Ayan po mga idol, air-cooled po ito. And then naka fuel injection. So, mas matipid po ito sa gas compare sa mga carburetor natin na motor. So, ito na po yung design ng headlight niya. Mas aggressive na po yung design niya. Tapos yung decals niya, ayan, napakaganda rin po. Ito naman po yung Honda. Tapos yung shape ng headlight niya, ayan po, mas aggressive na po talaga. Wow! Napakaganda po ng design niya. So, sa bulb naman po nito, naka-halogen bulb pa rin po ito. Sa signal light naman nito, halogen bulb din, yung signal light nito. Napansin ko sa motor na to, hindi na sa parang mahaba ang liig. Unlike dati na medyo mas maliit yung headlight niya. So mas maganda na sa ngayon. Nandito naman po yung horn niya. Sa front suspension naman nito, naka-telescopic pa rin po ito. Ikaliitan siya pero napakaganda nito mga idol. Napakatagal nito bago lumagatok, masira. So ito naman po yung front fender niya. Iba na rin po yung design niya. Mas malapad na rin po itong front fender nito mga idol. Ayan po. Meron na po siyang paganito. Pagdating naman po dito sa braking system niya dito sa harapan, naka-hydraulic disc brake na po ito mga idol. Pero ito single piston caliper na lang po siya. Dati po kasi yung carb, naka-dual piston caliper po siya. Naka-rim type pa po ito mga idol. Ayan, naka-rim siya. Pagdating sa RS125, wala po tayo naka-mags. Pwede naman po kayong mag-convert from rim to mags. Ang size naman po ng gulong niya dito sa harapan ay 70 by 90. And then 17 inches po yung laki ng rim niya. So hindi pa po ito tubeless. Naka-tube type pa po ito. Dito naman po tayo sa side niya. Napakaganda rin po ng design niya dito. Kalagay naman dito yung road. Nandito pa rin yung road sport. Metallic na po yung decals niya, kaya napakatingkad mga idol. Yung cover niya dito, ayan po, mas maangas na rin po mga idol kasi ayan, mas brusko na siya compare doon sa naunang RS125 na carb.
Mas brusko na to mga idol. Tapos marami na rin sa mga butas-butas dito. Parang sa ano na rin sa Raider 150 na carb yung design niya. Matulis na rin po siya dito. Ito naman glossy black. Tapos may matte black din po siya dito. Tapos ito naman na design dito, parang ano, carbon lodi. Ito naman po tayo sa tail light at brake light niya. Kung mapapansin niyo yung hugis niya dito sa likod, patulis na rin po siya. Parang sa XRM 125 na rin sa mga idol. Mapapansin niyo mga idol, magkakasama pa rin yung tail light at signal light niya. Nandito naman sa bandang gilid yung signal light niya mga idol. So naka-bulb type pa po ito lahat. Hindi pa rin po ito ginawang LED. Yung reflectorize niya. Dito naman yung pangalan ng Honda. At napakaganda na rin po ng back fender na ito. Iba na rin po yung design niya. Dito naman po tayo sa rear suspension naman nito. Yan, tigkabilaan pa rin po yung suspension nito sa likod. Maganda naman sa suspension ni Honda kasi tumatagal po talaga. Ito naman po yung muffler niya. Meron po siya ditong heat guard na stainless. Hindi lang po nakabit kasi bagong labas po talaga. Yan, meron pa siya ditong heat guard. So matte black na rin po yung kulay nito. So, ito naman po yung brake pedal niya. Footrest natin. Ito naman po yung kickstart niya. Ayan, metal pa rin. Parang nawala na yung rubber niya dito. Ito naman po yung footrest ng back ride natin. Ayan, parang sa ano na siya, XRM. Ang braking system niya dito sa likod, drum brake pa rin po ito mga idol. Ayan po, drum brake pa rin po siya. Hindi pa sa ginawang disc brake. Ang size naman po ng gulong niya dito sa likod ay 80 by 90. And then 17 inches naman po yung laki ng rim niya. So ang size ng sprocket nito sa likod ay 38 teeth at sa engine sprocket naman ay 14 teeth mga idol. So naka high speed po ito. Handlebar naman nito sa left side, nandito naman po yung high beam, low beam. Ito naman po yung switch ng signal light natin. Dito naman po yung horn niya. Sa right side naman po, nandito po yung electric start. So electric start na lang po yung naiwan dito. Wala na po itong switch ng ilaw, hazard, kill switch, wala rin po ito. Ito naman po yung instrument panel gauge niya. Mapapansin nyo po dito, napaka-detalyado rin po. So yan, nandito po yung gear indicator. Importante po yan, gear indicator. Ito naman po yung indicator natin ng high beam, low beam, turn signal light. Ito naman po yung engine indicator and then neutral indicator. Ito naman po yung speedometer, odometer, fuel indicator. Ito po yung isa sa pinaka-importante sa ating motor. Fuel indicator po mga idol. Ito naman po yung ignition niya. Sa design naman nito, halos parehas lang sa Raider 150 carb natin. Medyo may kaliitan. Napakaganda, napakalambot po mga idol. Yung cover niya magaspang din po. Talaga yung gusto ko dito, ito na bago sa kanya. Patulis na masyado. Tapos buksan natin. Wow. Ito naman po yung underseat compartment niya. Ganun pa rin, mas malalim na to yata to. Yan o, mas malalim na po siya. Dito po yung mga fuse. Ayan po mga idol, yung mga fuse niya nandyan po sa loob. Hindi siya mababasa, hindi mapapasukan ng tubig. So ito naman po yung fuel tank niya. Yan, mas maganda na rin yung fuel tank nito mga idol. Yung wire nakatago na. Oh. Alamin naman natin yung spot cost nito, installment update nitong Honda RS125 na fuel injection. So mag-start tayo sa minimum down payment nito na 5,500. Then alamin natin yung 15,000 na down payment and then 30,000 na down payment kung magkano lang po ang monthly nito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, Duwixam Incorporated, Lagao Branch. Dito lang po yan sa General Santos City. Harapan lang po ng Robinsons Mall ng Jensen. Minimum down payment po nito, ayan po. 5,500 mga idol. Ayan, 5,500. Sa 1 year naman po nito na installment, 7,107. Sa 2 years naman po nito na installment ay 4,253. Sa 3 years ay 3,302. So may rebates pa po yan na 200 pesos. So magiging ano na lang to mga idol, 3,102 na lang kasi may rebates pa man na 200 pesos kung maaga po tayo magbayad. So yan po yung minimum down payment nila dito. Alamin naman natin yung 15,000 na down payment and then 30,000 na down payment. Kung magkano na lang po yung monthly nito. So ayan, sa 15,000 na down payment, nasa bandang kanan mga idol. 15,000 down payment,
Ang 12 months na lang po nito ay 6,149. Sa 24 months, 3,691. Sa 36 months, 3 years, 2,871. Rebates pa po yan ng 200 pesos kung maaga po tayo magbayad. Sa 30,000 na down payment naman po, ang 1 year na lang po nito ay 4,637. Sa 2 years, 2,803. Sa 3 years naman po nito ay 2,192. Sa 30,000 na down payment, sa 3 years nyo ay 2,192. Rebates pa po yan ng 200 pesos mga idol ha. So sa mga previous naman po nito, may free po sila na helmet, jersey, TPL insurance, and then 3 years LTO registration. So ayan po mga idol, come and visit na lang po kayo dito sa Duwixam Incorporated para po sa mga karagdagang impormasyon about sa pagkuha ng motor na to. Maabil nyo po ito sa installment base and then sa cash payment. Bakit nga po Honda RS125 yung kukunin nating motor? Napaka-practical din ng motor na to. Kasi matipid po ito sa gas, maliksi yung makina. Yung handling nito, napaka-compact, napakadaling i-maneuver. So okay na okay ito kahit sa mga estudyante natin. Pang service sa trabaho, okay na okay ito. RS125 mga idol. Isa sa pinaka maganda sa motor nito yung handling niya. Para kang naka-Raider 150 carb or FI yung datingan nito pagdating sa handling. Tapos sa maneuver naman, napakagaan nito dalhin. Semi-automatic po ito. So ito po ay naka 4-speed. Wala rin po itong clutch. So meron siyang shifter ng gear. Yan po yung semi-automatic na motor. So ayan, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. So disclaimer lang po mga idol, hindi po tayo empleyado dito, hindi po tayo nagpapabayad. Ito po ay for content lang po sa ating channel. Lahat po ng price na nabanggit ko ay based lang po dito sa Duwixam Incorporated mga idol. Please like and subscribe na po kayo mga idol para lagi po kayong updated sa mga price update natin, quick review ng ating mga bagong motor. So ayan, Chris Ride Motovlog. Ride safe po tayo palagi and God bless you all. Thank you.